Hi! So, bagong araw, ito na yung driver namin na F1 racer. Papasok na tayo sa San Juanico Bridge. So, tingnan natin. Mahaba yan for sure. Pero may checkpoint pa. But yeah. No problem. Parang dagat. Kahit no overtake, overtake tayo. Mas nice yung pabalik. Because Kita yung Kita yung L kasi to L and S. Leyte, tapos pa S Samar. talaga? Wait, nung nakita tayo, dito kayo dumaan? O sa kabila? Hindi, wala. Pa-south yun? Pa-south. Leyte lang yun. Ito Samar na tayo. Yan, pa S. Wait, ba't namatay? No, that's fine. Basta may red, it's still working. So, nire-minute na rin Pascualinos. Oo, supposedly, Monrota yan Italian restaurant dun sa... Pascualino sana. That one, yung may puti. Yan sa taas. Ganda ng view. Overlooking din yan. Ang ganda ng view pag doon ka kakain. But for sure, mahal. Ito lang, socks. Charot. Sabi pa ni Saibel, socks. John, yung sakto sa'yo is probably gonna be expensive for me. Hindi. OA. Pwede ba tayo mag-picture dito, mama? Oh my God, galimod si Maki. Oh, pabalik. Pagbalik kung... So, dito tayo sa Soton. Mag-register daw muna. Ito yung parang registration area niya. Tapos, ang ganda ng view dito sa Samar. So, it's part of Samar na, sa Basay. But yeah. Ayan, nandito ako sa Sohoton. It's part of Basay, Samar. So, magpaparegister muna kami dito. Tapos, yan na. Sama ko kayo. Ito yung rate kapag pumunta ka dito. I-pause nyo na lang. So, you have to register here bago pumunta doon. Ayan, papunta na kami sa Sohoton Cave. So, ang mangyayari ata is magpo-pump boat kami from here to the place where we can kayak. Tapos dun sa cave. The tour is gonna be 2 to 3 hours. So, let's see kung anong mangyayari sa atin. Yan yung mga lugar makikita mo dito. Ito yung parang registration area. So, dito ka magpa-park. Dito kami nag-park. Visitor center dito sa Masay. By the way, ako si Estel. Ako yung magiging cave guide po ninyo. Ngayon po sasakay tayo ng motorboat. Bali, 10 po tayo. Divide natin yung group natin into 2 groups kasi yung capacity ng motorboat is 5 lang po. Yung travel time natin papunta sa cave is 15 to 20 minutes. Pagdating natin doon, yung first activity is caving. Sa loob ng cave, aabot tayo more or less 1 hour. Depende sa lakad at sa picture-picture. And after that, kayaking naman. Same time in kayaking. So yung whole tour, aabot siya more or less 2 to 3 hours. Kasama na yung travel time. Kung meron kayong pagkain, snacks, tubig, pwede kayong magdala kasi walang tindahan na mapagbibilhan ng pagkain. Safe lock para sa cellphones kasi kahit pa waterproof yung cellphone natin, pag malikot tayo sa river, pwede siyang mahulog, hindi na po mariretrieve. Yun lang naman po, magsusot din tayo ng life jackets for safety para kahit nasa tubig tayo, hindi tayo maano. Kasi iba yung river, iba yung dagat. Kung magaling tayong lumangoy sa dagat, iba po yung karakteristik ng river. Mabigat po sa katawan. Yun lang naman po, hope you enjoy the tour. Thank you. Papunta na kami sa cave. So, magbabangka muna. 5 person per bangka. Baka, huwag yung matut ka ng mga piging pipi na kiano. Ngayon kami ito.
kami sa lugar where we do the kayak. This is what welcomes you here. Mas pwede mag-picture dyan para maganda yung background. Ayan, nandito na kami sa landing. So dito kami, dito bababa from dun sa may reservation area. Tapos, you have that view. Pwede ka mag-photo. So, bakit makakapunta ng cave, I think. Yung tour guide kanina pa nasa taas. So be careful lang sa steps. Dahil madulas talaga siya. Ayan, papunta na kami sa cave. Merong welcome to Sohoton Cave dyan. Pwede kayo mag-picture. Sige. So, magandang hapon po ulit. Welcome po dito sa Sohoton Panhulugan Cave. So, by the way, yung pangalan ng cave namin is Panhulugan, kaya yan yung nakalagay dyan. Kasi yung Sohoton is yung area. Yung Sohoton National Park, protected area siya ng SINP-DNR. So, yung area ng Sohoton National Park, 840 hectares. Inside that area, kahit ilang caves, makikita natin yun dito. Pero ito lang po yung open to public namin na cave. Panhulugan Cave, dahil sa white cliff na yun, yung puting bato na mataas na yan. Kasi that cliff serves as the ambush area before during the Filipino-American War in 1901. Bali yung mga Filipino guerrillas, yung mga ninuno natin noon, doon nakabase sa tuktok. Once yung mga American soldiers dumadaan sa river, hinuhulugan nila ng boulders or big rocks to attack them kasi noon wala pa silang weapons. Kaya tinawag na panhulugan from the word hulog, which means to drop from the top. So yung cave na discover ng isang pare, si Father Carl Hutterer. Isa siyang Austrian press missionary. Na-discover niya ang cave 1968, na-open sa public 1970. So yung cave meron siyang lawak na 569.9 meters inside. Explore natin siya more or less 45 minutes. Depende sa lakad at sa picture-picture. Okay. So, inside the cave, we have rules. We don't allow to touch any kind of limestones. Ano mang color meron siya. Kasi yung kamay natin is may acid. Acidic tayo dahil sa kinakain or ina-apply sa katawan. Halimbawa na lang sa sabon, sa pagkain, ganyan. So, once sinawakan, nagkakaroon ng chemical reaction, it turns to brown, continuous touching, namamatay. So, we are preserving it for the next generation. At kailangan din yung imagination. Kasi without imagination, di tayo mag-i-enjoy sa loob. Puro lang po bato yung makikita sa loob. Okay po? Sige. And wag po tayong maghiwa-hiwalay. Body-body system po tayo. 10 po tayo. Sama-sama na lang po. Dala-dalawa parang ganyan. Partner-partner. Kasi may mga parts doon na madulas. At least hindi tayo, maiwasan nating mawak sa limestones. Magpaalalay na lang tayo sa kasama natin. Okay po? Wala naman sa inyong claustrophobic, yung mahirapang huminga sa loob ng cave. Wala pang pag meron naman po mamaya, heads up na lang po. At meron tayong tail guide or light guide. Si Nanay Junicia, Hello si Nanay Ninita, at si Ate Roslyn. Yes, tatlo po. Kasi bawal kaming pumasok ng cave without the tail guide. Okay? Okay. Sige po. Thank you. Uy, ang lamig. Ang drastic ng change. Meron tayong insect bats. Paniki. Insect bats, kasi yung kinakain nila is insekto lang mula dito sa loob at labas ng cave. Kung pupunta kayo sa ibang cave, yung bats nila malalaki. And babaho yung cave. Yeah. Kasi yung mga bats na nakatira sa cave nila is mga fruit bats. Yung kinakain bunga ng kahoy, kaya malaki sila at mabaho. So dito, kahit malaki tayo sa pupo nila, walang kahoy. Tawag dito guano. Pinakamagandang fertilizer sa pananim, pero di namin kinukuha kasi nagiging pagkain naman ng insekto dito sa loob ng cave. Bali nagiging cycle ng cave.
Ay, yung taray, may ilaw. Sorry. Napaka-unexpected na. Tapos dito na po mag-start yung imagination natin. Sabi nila, parang elephant daw siya. Yung hindi kayang mag-imagine ng elephant, maybe yung drumstick ng fried chicken. Tapos sa loob ng church, yung lagayan ng santo. Yung santo ba? So sa loob ng cave, iba yung kulay ng limestones natin. Gaya dito brown. Brown siya kasi na-adapt niya yung kulay ng soil, ng lupa mula sa taas ng cave. Nang maging limestone siya or bato is brown na siya, brown calcite. Off-white, yellowish, meron din namang white calcite. Mula sa rainwater, nagpastra sa ugat ng kahoy, kaya pure white carbonated rocks. Nagkikristal pa yun, very nagkikristal yan. Dito naman, green siya, hindi siya natural color. Exposed sa hangin at sa sunlight, nagkaroon ng lumot. Kaya ganyan. Purple yung matangkad. Nice. So dito naman parang village people or community. Sometimes Christmas village, kasi meron tayong tradings doon sa loob. Nandun sila. Oo nga, no. Tapos ito yung camel at yung tupa. Yan. Natural. So itong mga parang mga tao na to, tawag sa kanila is stalagmite. Familiar tayo sa stalagmite. So stalagmite, growth ng stalagmite is from the ground going up. Sa pinaka-ground talaga yan, parang ganito dito. Yung mga butas-butas na yan, dahil yan sa droplets ng tubig. Stalagmite from the ground growing up, stalactite from the ceiling growing down naman. Pag nagsalubong, gaya dito, column or pillar. So darating yung time, yung column, lalaki at lalaki, mag-close yung cave. Kasi tumutubo sila. Pero yung estimated growth nila is 1 cubic inch or 1 square inch per 100 years or 1 century. Ganon katagal. Wow. Kasi yung magiging bato or limestones after thousands or millions of years is yung droplets lang ng tubig na yan na naririnig ninyo. Yung tubig na yan is yung sign na buhay po yung cave natin. Kasi kung walang nagda-droplets ng tubig, walang kahoy sa taas ng cave, dry ang cave, patay yung cave. Anytime, pwede tayo matabunan. Ganun importante yung kahoy. Paglabas natin mamaya, may isip sa kabila. Kaya nakakatempt siyang hawakan. Before, ito yung passage namin papasok doon sa left chamber. Ito yung pinakamaliit na part ng cave. Yung left chamber. Tapos main and yung right chamber. Ay, hindi na namin hindi nadaan kasi may sinkhole na siya. Kasi pag sobrang maulan, yung drip ng tubig dito continuous, nagkaroon ng sinkhole. Ibig sabihin, may nade-develop na cave sa ilalim. So, hindi na safe daanan. May tendency na ma-slide yung guest kasi madulas. And some of them, kumahawak, damages pa yung nangyayari. So, to prevent the damage of the accident, we find another way. Tapos dili pa rin crystal fountain. What crystal crystals? Nice. Carbonated. Gadi kita may spot. Oo. Meron pa rin meron mga kayo may mga sa iyo. Ay, picture lang kita guys. Ayan, lalabas na tayo. After nito, may kayaking daw. Tapos may picture-picture, kayak, tapos kung ano pong activity. Basta total of 2 to 3 hours. Depende kung gaano kayo kabilis mag-picture. It's 2:21. Masa kami mga before 1:30. So, about an hour.
Ano pala to eh, parang protected sanctuary eme. So ito siya. Sohoton Cave and Natural Bridge in Basay, Samar. May CR din dito pagkatapos. And nandito na kami sa part ng pagkakayak. So may magsasagwan for us. Akala ko tayo yung magsasagwan. Kala ko nga din eh. Uy! Tapos kayong entire group. Ay, ang ganda. Hindi nagagambala. Ha? Hindi nagagambala. Kasi sila din dito, parang sila mismo nagpo-protect. Kanina, before tayo pumasok ng cave, parang mayroong sinabi si ate na parang tao po, tuturo lang kami, naggaganyan sila. Parang nag-ask permission. Oo. Saan ba yung facing? Gaganyanin ko Ilagay lang. mo sa kamay mo dyan. Kasi pag nalaglag bagay ba yun? Ganyan. Ang ganda nito. Ang ganda ng GoPro mo. Nung nag-Singapore ka, ito yung gamit mo. Yes. Tapos Baka phone. Naalala ko, sabi mo. Nagdala ko ng power bank pero walang cord. Sabi ko, ito talaga. Naalala kasi di ba dadash ako galing airport? Sabi mo, ito si Matthew. Ewan ko ba? Hindi ko napansin. Pero nandun lang siya sa tabi. Ano sila dyan? Wala pa. Ayun. Kuya, kaya ano kayak? Bakit kayak? Hindi yung demotor. Hindi kaya naman dito. Mababaw for the motor. Ayan. Dumaon kami ng very light kasi ang lakas yung current, mahihirapan na magsagwan yung mga nagkasagwan. Kuya. Saan lalabas to, kuya? Diyan sa cave. Sa cave. So pwede Bali kung yan sana yung... kung open pa to. Yung walk para mapunta natin yung natural Beach. bridge. Ah. Maglalakad po. Pero close ngayon. Pero kasi close for ngayon. repair. Oh, hindi naman simula tapos yan, hindi naman pinadaanan eh. Ha? Ano? Bakit? Tapos yan, hindi naman pinadaanan. Ewan ko. Eh. Pinuntahan niya dito yung province. Tapos Wala. hindi daw safe. Ewan ko lang. Sayang. Sayang. Sayang yung budget mo. Yung budget. Malaki yung budget mo. Oo. For sure. Naini. Dire pa. Eh, ayan na yung kuya. Maglalakad ulit. Maglalakad ulit. Ano yung mga taong nandyan, kuya? Ay, nagluluto. Mga local. Ano po? Mga Ah, local. local. Kasi sa kanila ata yan. Picnic lang sila. Picnic. Ah. Ang bango. Oh, nice. Oh my God. Maki, ang ganda nito. Maki, ang ganda ng GoPro. Ang ganda.
Oh my God! Oh my God! Alam mo tayo, masyado na tayong close, Jo. Maki, look. Oh my God. Oh my God, ipakita mo to sa US. Oh my God! Ang ganda. Uy! As in! Ang ganda talaga. Ayan. Ayan, so nandito na kami sa parang Pampang. Dito daw yung pwede mag-swimming dyan. Ito yung group namin. Ayan. Hello! Pwede ba kayo i-vlog? Pwede. Ayan. Nice. Wait lang.